So yan, no? So kumusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kinakabahan na po itong mga Duterte. Kasi po, mayroon pong susuwag at mayroon pong lalaban sa kanila na medyo malakas dyan po sa Davao City. At alam naman po natin no, na itong Davao City po ang pinakabaluarte po ng mga Duterte. At kung mawawala pa sa kanila to, yari ang political capital nila dito. So ngayon mga kababayan, no, base dito sa mga nakita natin, meron pong dalawa na posibleng makalaban po ang mga Duterte. So ito nga po yung isang bishop at saka isa isa sa mga Nograles. Okay. So ngayon kaya nga mga kababayan no, bakit ko nabanggit na kinakabahan? Kasi mga ka-streetwise no, posible po kasing tumakbo bilang mayor si Duterte, si Digong, si Rodrigo Duterte sa Davao City. Kasi talagang mukhang mahina po talaga si Baste. Engot po talaga si Baste. At tandaan natin mga kababayan, no, sa isang pagkakataon din po, binanggit din po ni Sara Duterte na gusto niya tumakbo sa local. So, syempre, pag local is LGU. So, Davao City din po yon. So, ngayon mga kababayan, no, tingnan natin to. Actually, meron binabanggit dito si Panelo. Okay? Teka lang ha. So, ito, panoorin natin tong video ni Panelo ha. Okay, sige. Nais pang maghain ng kanilang COC na hindi pa namin alam. So far, yung narinig ko may Bishop, yung Nograles, and the Dutertes. Ang tatakbo daw dyan ay walang utang na loob sa mga At kasi daw pinangakuha na pag tumakbo ka, talunin mo. Pupunduhan kita. Yan daw ang sabi. Okay, putulin muna natin doon. So sabi dito ni Panelo, at saka sabi rin nung nag-interview kay Panelo, isang bishop at saka isang Nograles. So ngayon sabi ni Panelo, isang bishop daw at saka isang walang utang na loob. So ngayon, ang pinaparinggan dito ni Panelo na walang utang na loob, mga Nograles nga yun. Base sa kanya, base sa paniniwala nila. Okay, so explain natin yan mga kababayan, no, kung bakit mga Nograles ito, no. Hindi, well, sa akin kasi mga kababayan, kailangan na po magising ng mga taga Davao. 'Di ba? Na yung Duterte po na yan is dynasty. Yung sinasabi nila na si Duterte po ay lumalaban sa droga sa Davao City, ang totoo pala nun, gusto niya lang palang i-monopolize yung droga sa Davao. O, 'di ba? Sabi ni ano yan ha, sabi ni Las Cañas yun, hindi ako may sabi nun, 'di ba? So, ito, tulingan natin, sige, tuloy natin. Okay, kasi medyo interesting to eh, sige. Talunin mo. Pupunduhan kita. Yan daw ang sabi. Pupunduhan kita. Kaya tumakbo ka na. Yun naman daw, walang utang na loob. Sabi, kailangan ko muna ng 1.5 billion pesos. Ay, may Okay din, ano? acceptance fee, ganon? Para gamitin niya yung 100 milyon, tapos yung isi-safety niya na para sa sarili niya. Manalo. O, 'di ba? Sabi ko sa inyo eh. O, kasi alam niyo kung bakit hindi pinangalanan ni Panelo to. Kasi alam niyang libelous yung libelous yung statement niya na yon, kaya hindi niya pinangalanan. So ang point dito mga kababayan, kung totoo naman pala na pinangakuan yung Nograles ng 1.5 billion para tumakbo sa Davao City at itatago yung 100 million sa bank account nila, bakit sinasabi mo pang walang utang na loob? Dapat pangalanan mo na. Di kasi ganun yun eh. Kasi pag hindi pinangalanan, di ba, ang lumalabas dito, no, gustong maging safe ni Panelo sa libel case. Di ba kasi isipin mo, matinding aligasyon yon. Patatakbuhin mo para kalabanin ng mga Duterte ng 1.5 billion yung offer mo. Di ba? Offer ng administrasyon para labanan ng mga Duterte. O, di ba? So, syempre, libelous talaga yon. So, ngayon mga kababayan, no, meron po sinasabi si Panelo dito na posible talaga matalo si Baste. Hindi tinan nyo ito yung pinapalabas niya dito eh, sige. Pesos. Ay, may Okay din, ano? acceptance fee, ganon? Para gamitin niya yung 100 milyon, tapos yung isi-safety niya na para sa sarili niya. Manalo o hindi, panalo siya. So, ganun yan eh. Ay, negosyo to. Parang fundraising ng personal at Rizal. Yan ang gagawin niya eh. Kaya,
maganda yan dahil kung tatakbo si Baste, siguradong maraming gusto tumakbo. Lalo-lalo na yung wala kang utang na loob. Pero pag si dating Presidente Duterte, delikado. Dahil paglabanan kasi ng mga pera, delikado yung hindi mismo yung tatay. Pag dahil, pera labanan eh. Pero kung mismo yung tatay yung tatakbo, wala yung pera-pera nga. Halos sila lahat doon. Well, ito pa naman ang challenge ni PRRD. Diba? Laging sinasabi ng campaign period ng presidential campaign na walang kahit isang eleksyon na hindi siya natalo, Attorney Sal. Talagang lagi siyang nanalo. Okay, tama na yung bullshit yan. Okay. So ngayon so kasi ito pinapalabas ni Panelo. Kapag si Baste Duterte ang lumaban at ginamitan ng pera, baka daw matalo si Baste. Pero kapag yung tatay ang lumaban, kahit gamitan ng pera yan, hindi raw matatalo yung tatay, si Digong. So pinapalabas mo dito na wala talagang kwenta si Baste. Kasi mga kababayan, di ba, kung maayos talaga si Baste, kahit kapalan mo ng pera yung mga tao dyan sa Davao City, mananalo si Baste tulad ng tatay niya. Kung yan ang paniniwala mo, ha. So, hindi, para sa akin na yun ang pinapalabas dito, mahina si Baste sa Davao City. So, kailangan tumakbo ni Duterte, ni Digong sa Davao City para makontinue yung kanilang dynasty sa Davao City. So, ngayon mga kababayan, meron kasi siya binabanggit dito na bishop. Okay, so itong bishop na to, natatakbo na makakalaban nila, Christ the Healer founder urged to run for Davao City Mayor. So, ang sabi niya dito, in an aim to change the political landscape in Davao City, hundreds of supporters of Christ the Healer International Missions Movement, founder Bishop Rod Cubos held prayer rally on Saturday, September 28, 2024 at the Davao Recreation Center to urge the bishop to run for mayor in 2025. Okay. So actually itong Bishop Cubos na to namimigay ito ng mga ng mga pagkain, tulong sa mga taga Davao City. So malamang kaya siguro naisipan niya tumakbo. Okay. So ngayon, may sinasabi kasi dito si Panelo na walang utang na loob. Okay. So ngayon ito yung pag-usapan natin. Yung walang utang na loob at matatalo si Baste. Ayan. So una kasi mga babayan, dalawang Nograles po kasi ang pinapatamaan ni Panelo na walang utang na loob. Diba? Well, sa hindi lang po nakakaalam kasi mga kababayan, matagal na pong merong yung Nograles tsaka Duterte sa Davao City. Matagal na pong magkalaban sa politika yan. Pero merong pagkakataon na noong 2010 hanggang 2013 is naging vice mayor yung tatay na Nograles ni Sara Duterte sa Davao City. At bukod dun mga kababayan, itong Carlo Nograles, di ba, is na-appoint siya dati sa Civil Service Commission. So ito basahin natin to. Ito nabalita ito noong March 8, 2022. Diba, Duterte appoints Nograles as Civil Service Commission Chairman. So appointee po itong si Carlo Nograles ni Duterte as chairman ng Civil Service Commission. So ito yung sinasabi ni Panelo na walang utang na loob at saka mga kababayan, ito nahalungkat natin to noong March 30, 2016, post ito mismo ni Carlo Nograles. Sabi niya dito, di ba? Okay, PDP laban presidential candidate Rodrigo Duterte as endorsed the Pwersa ng Bayani Pilipino PBA as party list choice in the May 9 election 2016. Ito yung sinasabi ni Panelo na walang utang na loob si Carlo Nograles. Di ba? Kasi ayan Kasi una, inendorso ni Duterte yung PBA party list noong 2016 at syempre, naging parte po ng gabinete ni Digong itong si Carlo Nograles. At posible rin naman si Migs. Kasi mga kababayan, si Migs Nograles po mga kababayan is nakinabang din po ngayon sa PBA party list. Kasi nung natapos po yung termino, hindi ko alam kung anong reason, So nung nawala po si Carlo Nograles, dyan po sa PBA party list, ang pumalit po sa kanya si Migs Nograles. So, nakinabang din po. So, ito yung sinasabi, ito yung sinusumbat ni Panelo na walang utang na loob at saka mga kababayan. Si Migs Nograles po ay dati rin po siyang anchor ng SMNI.
So ito ano bang Legal Minds. So kasama si Bix Nograles dito. So ito tingnan nyo to, lap trip nga to kasi nung napanood ko to, natawa ako na si Bix Nograles pala ay naging anchor ng SMNI. Tapos ngayon, si Bix Nograles din po yung isa sa mga nagpatanggal po ng prangkisa ng SMNI. So ito, pakita ko lang sa inyo to, tingnan nyo to. Pinakamamahal ng Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasama natin ating mga partners na sina Kuya Mark Trentino at si Congresswoman Attorney Migs Nograles. Ladies first, Kong Migs, mayang buntag ma'am. Mayang buntag, and of course, I'm glad to be back ulit. OMG! So ayan so ito yung sinasabi nilang walang utang na loob. Si Bix Nograles. So, kasi nga, naging anchor ng SMNI, tapos ipapasara niya rin pala yung SMNI. So ngayon mga babayan, well, totoo naman po talaga mga babayan na mahinang klase po talaga si Baste. So tingnan nyo kung gaano siya kahinang klaseng mayor, So unang-una, ito na content ko na to tumaas po yung poverty rate po ng Davao City. Okay. So ito pakita ko sa inyo So Davao City noong 2018 yung poverty rate po ng Davao City ay 7.8%. Tapos noong 2021 naging 6.0. So ito yung pamumuno ni Sara Duterte. Tapos noong 2023 mga kababayan, naging 21.7 yung poverty rate po ng Davao City. So ibig sabihin nito mga kababayan, sa 100 pamilya, merong 21 na naghihirap sa Davao City. Below minimum po ang sweldo. At lang sa pangkatangahan ni Baste Duterte mga kababayan ito, di ba? Nagkandak ng tukhang si Baste Duterte diyan sa Davao City. Di ba? Nagpapatay siya ng mga sinasabi niyang drug pusher na hindi naman natin malaman kung totoong drug pusher yan kasi walang due process na nangyari. So yun naman pala, yung mga addict pala is nasa loob mismo ng munisipyo. 37 Davao City employees dismissed after testing positive of drugs. Di ba? Bobo lang, di ba? At syempre, di ba, may mga bali-balita na si Baste Duterte daw po ay palaging late at madalas absent. Di ba? So, di ba, makikita naman natin Di ba, ibang-iba po talaga si Baste kumpara po dito sa tatay niya. So, kaya yung sinasabi nga ni Panelo dito kanina, di ba, yung pinanood ko sa inyo, na kapag si Duterte ang tumakbo bilang presidente, ay bilang mayor, Pag si Rodrigo Duterte ang tumakbo bilang mayor ng Davao City, kadyanong kalaking pera pa yung itapat nyo, mananalo si Digong. Paniniwala niya yan, ewan ko lang kung totoo. Pero si Baste daw is medyo delikado pa. Ayan ang lumalabas dito Kasi sinabi ni Panelo. At syempre mga kababayan, wag po natin kakalimutan. Wag po natin kakalimutan na yung aligasyon ni Panelo nakakatanga. 1.5 billion yung ibibigay sa Nograles. Kasi si Nograles yung pinapatama niya dito para sa akin 1.5 billion ang bibigay sa mga Nograles para labanan nilang ang mga Duterte sa Davao City. Kaya nga din niya pinangalanan kasi libelous yun Di ba? Kasi paano niya patutunayan yan? Tuwing pagkatapos ng election merong filing ng SOSE. Di ba? Yung SOSE po, ito po yung pina-file ng isang kandidato kung magkano yung nagastos niya. Kung 1.5 billion yung gagastosin po ng politiko po na to, madi-disqualified lang siya. At syempre, pag sinabi niya 1.5 billion, tapos itatago rin po ng kandidato yung pera, syempre, it will raise more question. Di ba? Saan galing yung pera? Di ba totoo bang tinago? So, ako ba, kay Panelo? Tumandang pa urong. So yun mga ka-streetwise. So kayo po, masabi nyo nga po dito sa pagtakbo po ng mga Nograles, kasi mukhang ito po talaga niluluto ngayon sa pagtakbo po ng mga Nograles dito po sa Davao City. So sino ba? Si Migs ba ito o si Carlo? O kaya, kayo ba naniniwala ba kayo Panelo? Kung kayo maniwala doon, tanga yun So yun mga ka-streetwise, so pa-comment lang po sa baba at syempre dyan po sa Team Replays, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalubisan, pwede nyo naman i-share tong video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, thank you, bye-bye.